Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat, guys? Ito pala. Welcome back po sa ating second installment ng ating live stream. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. At meron din po tayong like and share. Huwag niyo kakalimutan yung like and share, guys. Kasi lagi kayo nakakalimot eh. Tulad kanina, 3,000 plus ang viewers natin, pero yung likes nasa 1,000 something na. So, so yun. So, huwag niyo kakalimutan yung like tsaka share, ha? Tapos, tawag dito. Panoorin nyo rin po yung live stream natin sa Radyo Pilipinas every Saturday, 8:30 p.m. sa Pinasabat with Coach Jared. At meron din po yan sa Facebook at sa YouTube. Subscribe nyo na rin yung Pinasabat with Coach Jared sa Facebook and YouTube. Okay? Right now, yung aking pong Facebook account ay restricted. So, hindi po ako, kung magugulat po kayo, bakit hindi nyo na nakikita yung mga post ko, it is because restricted po yung aking account. Pero kung ano po, kung bibisita, kaya nga bumisita ko kayo sa aking Facebook. Kasi, yun. Ganun talaga. Mas reported, wala tayong magagawa. It is what it is. Let's hope for the best in the coming days. Okay, so bago natin pag-usapan yung ating topic for tonight, daanan lang natin to, mabilis lang, daanan lang talaga natin to. Kasi ako personally, I think panahon na para maglinis ulit si President Bongbong Marcos ng kanyang gabinete. Oo, kasi marami nang dapat tanggalin ulit. For example, si Cristina Frasco. For example, si Cristina Frasco, di ba? I mean, what the hell, man? Natawa ako dun sa post niya. Tuwan-tuwa na siya na merong 100,000 sa Boracay nitong holiday. Nitong Christmas season. 100,000 sa Boracay. Maliit yun, men! 100, alam niyo kung ba't maliit? Sabi ko sa inyo ba't maliit. Ang pumasok sa ating airport, ang dumaan sa ating airport ng Christmas season ay nasa 52 million. So sabihin na natin, yung 52 million na yon, sabihin na natin, kahit sa 10% lang eh. 'Di ba? Kahit sa 10% lang, mga kababayan, sabihin natin turista yon 10%. So dapat meron kang 5.2 million na turista. 'Di ba? It just makes sense eh. Sabihan 10% lang. 10% maliit lang ang 10%. Well, actually, kung tutusin, medyo malaki ang 10%. Oo. 'Di ba? So kung 10% sa 52 million, meron ka dapat 5.2 million na turista. Assuming na may 5.2 million na turista. So sabihin natin na 5.2 million tapos happy ka na sa 100,000 sa Boracay. No. It doesn't make sense. It should be more. It could be more. Or it should be more. 'Di ba? Ganun lang 'yon. It should be more. Hindi pwedeng ganun lang kakonti. So, tapos ito pang bago niyang issue na yung Philippine Tourism na magazine, tapos siya yung laman. Ano ba naman? I mean, seriously? 3 taong ka na nandyan, wala ka pa rin na-accomplish? By the way, mga kababayan. By the way, mga kababayan, matagal na hong nagko-comment sa akin yung maski mga kaibigan ko na na palpak daw talaga si Frasco, pero hindi ko pinapatulan. Kasi nga, ako binibigyan ko ng benefit of the doubt. Pero 3 taong ka na dyan. 3 taong ka na dyan, girl.
Bakit ganyan pa rin ang ating tourism? 'Di ba? So may mali hong nangyayari. Oo, may mali hong nangyayari. It's either hindi siya nagtatrabaho or hindi niya alam kung ano yung tatrabahuhin niya. So, ewan ko lang. Hindi ko lang alam. Hindi ko alam kung anong trip ni Frasco, 'di ba? So, yung mga taong mga appointed na katulad ni Frasco, I think should be removed and replaced. So, meron nung kumalat na na tsismis na magkakaroon nga daw uli ng Rigodon. Oo, ngayon 2026. Marcos reportedly eyes biggest cabinet revamp yet. Balita ho ito 2 days ago. Ngayon, January 5. So, sino-sino sila? DOH, DepEd, NEDA, hindi na pala ano to. Department of Development, something. DepDev, DOTR, DICT ulit? DICT ulit? Okay. DFA, DOT, sana matanggal na si DOT. DPWH, tatanggalin si Vince Dizon. Tsaka DENR. So, 9 yan. Malalaking mga ahensya yan, guys. So, magkakaroon daw ng cabinet revamp. Ako, I'm hoping for that. Pero siguro hindi lahat tong siyam. Hindi lahat na siyam. Siguro, tulad nito, yung kay etong DepEd. DepEd, bago lang ang sekretary dyan, si Angara. Tapos si Dizon, kaka-appoint lang din sa kanya. Di ba? So, DFA, kakapalit lang din yata ng DFA eh. Bago lang din yan eh. Si Erbosa, kaka-appoint lang din yan. Di ba? Kaka-appoint lang din dyan. So, ewan ko lang But ako personally, I think some of these agencies need a revamp. Sabi, with his trust and approval ratings continuing to slide, Ferdinand Marcos Jr. is reportedly preparing his most extensive cabinet shakeup yet. As the administration enters the new year, Politico has learned. Ay, by the way, wait lang. Bago natin pagpatuloy yan, balikan lang natin sandali yung survey. Kasi, hindi ko pala na-share. Wait. Kasi, meron nag-share sa akin kanina ng isang post related din sa survey. Ito. Wait lang Ito yung SWS. Ito yung SWS, mga kababayan. Naalala nyo yung sinabi ko po sa inyo nung nakaraan na ang bumubuhay na lang talaga kay Sara Duterte ay ang Mindanao? Ito ho yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, post ito ni Philippine Defense Forces Forum. Ayan. Kay Sara Duterte lang to, guys, ha? Kay Sara Duterte lang to. Tingnan nyo naman. Ang bumubuhat lang talaga kay Sara Duterte, Mindanao lang. Pero yung buong Pilipinas, ayan nandito sa ilalim, below 60s, below 50s. In fact, mga kababayan, syempre sa NCR, bagsak si Sara Duterte. Pasiro na November 2025. Pasiro na siya Ayan yung zero. Ito yung zero February 2025, nag-negative pa siya. Siguro mga negative 10 to. Negative 10, negative 5. Ito sa ilalim na to. Sa ano yan? Saan lugar yan? Blue tsaka red. Balance Luzon at saka NCR. Di ba?
Visayas din, below 50 si Sara Duterte sa Visayas. Pero consistent mga kababayan na above 60% or mga around 70% si Sara Duterte sa Mindanao. Consistent siya dyan. O, di ba? Consistent. Ano ibig sabihin yan? Tulad nga, matagal ko na sinasabi to pero ngayon lang pinipick up ng mga observers Oh, tawag dito. Ayan, ito. Mindanao continues to be her stronghold with trust ratings typically 70 plus or higher, which mathematically offsets the negative sentiment in Luzon and low trust in Visayas. See? Ito ay sasabi ko sa inyo, mga babayan. Ay wait, hindi pa pala ako nagpapalit ng chatroom. Nakalimutan ko pala yung chatroom. Naka 11 minutes na. Kaya pala hindi gumagalaw yung chat. Oo, wait. Okay, wait Yan. Yun, gumagalaw na siya. Okay. So, yun. So, ito yung matagal ko na sinasabi sa inyo, mga kababayan, na ang Mindanao, most probably, ang survey nangyayari sa mga baluarte ni Sara Duterte. Most probably, sa Mindanao, nagsisurvey lang sila sa Davao City. Kaya mataas. Diba? Kaya siya mataas. Pero kung titignan nyo, per region, low trust din siya sa Visayas Pero Mindanao, mataas. So, hihilahin ngayon ito. Oo. So, yun na ibig kong sabihin. But anyway, yun yung sinasabi ko sa inyo. Na ang humihila lang talaga sa trust rating ni Sara Duterte is Davao City. Sa mga survey. So, most probably, doon lang talaga nagsusurvey ang mga survey firms na to. Kaya nga, ang patuloy ko na panawagan, patuloy kong panawagan sa mga nagpapasurvey, sabihin nyo sa amin kung saang city kayo nagpasurvey. Para alam namin kung kayo ba ay nagpa-survey sa Baluarte. Kasi kapag nagpa-survey kayo sa Baluarte, edi peke ang inyong survey. Kalokohan yan. Di ba? Ba't ka magpapasurvey sa Baluarte? Lugi. Di ba? Obvious ang response bias dun. Papasurvey ka sa Baluarte. Buti kung hindi sa Baluarte yan Okay lang. So yun. But anyway, so sabi, among the departments reportedly under review are health, education, foreign affairs, tourism, transportation, information and communications technology, along with the Department of Economy. Ito yung DepDev. Department of Economy, Planning and Development, DPWH, and Bureau of Customs. Tingnan natin. Pero, mukhang may comment dyan si Yusek Claire at ang Malacanang. Ito po ang sinabi ng interview ni Yusek Claire tungkol dyan. Punyan at sa iba pang mga bagay, makakausap natin ngayon Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi po sa inyo muli, Yusek. Yes, good evening, Corina, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Good evening po. Happy New Year po. So, bakit ho ba sa tingin ninyo ay hindi matapos-tapos itong mga marites tungkol sa cabinet revamp? Ano na po ba yung nangyari doon sa sinasabing cabinet reset ni PBBM? Napuputol. Then, wala pong patungkol sa cabinet revamp. Siguro kaya nagkakaroon ng ganyan mga usap-usapan dahil sabi naman natin even before na lagi naman tinitignan at minomonitor din ng Pangulo ang mga ginagawa ng mga cabinet secretaries at mga miyembro ng kabinete. Katulad na sinabi kanina ni Secretary Ted na they are serving at the pleasure of the President. So, nasa prerogative po ng Pangulo kung sila matatanggal o hindi. Ayun. Pero mayroon pang po bang balak talaga si PBBM na magpalit ng ilang mga miyembro ng gabinete? Sa ngayon, Miss Corina, wala pa po talagang nababanggit sa amin. Pero minsan may mga na-appoint po siya. Pero sa ngayon, wala pong cabinet revamp na pag-uusapan. Ayun. Kaya wala pa rin pong Wala pa raw. nasasabihang cabinet official na Yes, wala pa. opo.
Okay. So, meron din pong mga ilang cabinet officials na nasa tinaguriang Leviste o Cabral list, ano? Yung listahang may kaugnayan sa flood control corruption scandal mula sa DPWH. Ano po ang masasabi ninyo rito? Dahil sabit na naman po ang mga cabinet officials dyan. Kung sino man po ang magiging masasangkot, ayon naman din po sa Pangulo, kaalyado, kaibigan, kamag-anak, kung sino man po ang masasangkot sa maanumalyang flood control projects, ay hindi po tututulan at hindi po pipigilan ng Pangulo kung dapat pong imbestigahan ang mga nasasangkot. So, kung ito may miyembro o dati naging miyembro ng kanyang kabinete, malaya po ang mga investigating bodies na ito po, sila po ay imbestigahan. So, yun po, sa tingin po natin, minsan din po, Miss Corina, kung mababanggit lang ang pangalan at nakalista, dapat din po siguro yung mga magbibintang, mapatunayan din po talaga na sila'y sangkot sa anomalya. Kailangan Correct. may ebidensya, kumbaga. Opo. Opo. Yun nga kasi, ba't pa pinag-uusapan pa yung Leviste files na yan? Di ba? I mean, ba't pinag-uusapan pa yan? Eh, alam naman na nating lahat na chismis yan. And by the way, hindi ko lang alam kung napanood nyo na. Pero may interview po yung abogado ni Cabral. Oo. Apparently, ito pa lang si Leviste, inaasahan nila na isosoli yung mga files ni Cabral. 6 boxes worth of files. 6 na boxes. Hanggang ngayon, hindi pa raw tina-turn over. Tigas ng mukha, di ba? Also, meron nung, hindi ko alam kung confirm na, kung chismis pa rin, o may confirmation na. Na si Leviste sumugod din sa District Engineering Office ng Batangas. At nagnakaw din ng mga files sa loob mismo ng Batangas District Engineering Office. So, ewan ko. Ewan ko lang. Ewan ko lang. Diba? Tingnan natin. Pero 6 boxes daw yun, nawawala. Kinuha daw ni Leviste, 6 boxes. But anyway, tingnan natin, ang mga natin kung anong mangyayari. Anong gumbursa? Hindi ko gets yung gumbursa. Nakita ko yung post, pero hindi ko na-gets yung gumbursa. Ano sila? Ginagarote? Yun ba? Ginagarote ba sila? Gumbursa? Si San Fernando, si ano, di ba? Ano ba sila? Hindi ko gets Hindi ko gets yung gumbursa kung para saan yun. Anyway, tuloy natin to. Kausap po natin si Manong Chavit Singson, ano? At sabi po niya, maliban po sa kanyang hamon ng debate, kasama po ni PBBM, siya po'y handa daw pong ipakita ang lahat ng mga ebidensya tungkol sa mga ghost projects sa lawag, sa taong bayan at hindi na po sa mga ahensya ng gobyerno. Ano po ang inyong masasabi? Kung totoo naman po na for good governance si Chavit Singson, bakit hindi na lang po niya hayaang makumpleto ang kanyang ebidensya at isampa niya po sa Correct. tamang ahensya ng gobyerno ang mga reklamo po niya. Hindi po nadadaan Tama. sa media, hindi nadadaan sa mga pasaring ang pagsugpo sa issue ng korupsyon. So mas maganda po yan kung kumpleto ang kanyang mga ebidensya, isampa niya na po yung kaso. At sinasabi niya pong debate, hinahamon niya po ang Pangulo. Unang-una po, nakita po natin kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Hindi po nakakapagbakasyon ang Pangulo sa pagtatrabaho. Ang nais po ng Pangulo ay maiangat ang antas ng kabuhayan ng bawat mamamayan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. So wala pong panahon ang Pangulo sa mga debate. At muli, sasabihin natin, ang debate ay hindi sagot para mapigil ang korupsyon. Kung nais po nila noon pa sana, nung may issue pa ang dating Pangulong Duterte tungkol sa korupsyon na siyang umamin mismo na siya'y corrupt, sana noon pa sila nakipagdebate. Ano po naman ang inyong sagot doon sa kakasabi lang Wait, yun yung ano di ba yun yung sinabi natin kahapon din? Na total naman, may oras siya magdebate. So kung naghahamon siya ng debate, most probably meron siyang ebidensya, meron siyang mga files. So, diretso na siya sa korte. Mag-file na lang siya ng kaso. Doon sila magdebate sa korte. Mas maganda yun. Di ba? Hindi yung gagamitin mo lang yung plataforma para mag-grandstanding. Hindi pwede yun. Hindi ka sincere doon. Kung talagang, ito si Chavit, kung talagang sincero siya, na gusto niyang ipahiya ang Marcos administration dahil sa katiwalian nila, dahil doon sa punta silang korte. Doon niya labas yung mga ebidensya niya. Diba? Kaysa yung maghahamon ka ng
Debate, bla bla bla. Diyos ko. BS yan, kalokohan yan. Tuloy natin. Bilang po ngayon ni Senadora Amy Marcos na parang pinag-iinitan daw ang mga senador habang protektado po ang tinatawag po niyang mastermind, ang dati pong speaker na si Ay, Martin Romualdez. Mahirap pong magbitaw ng ng mga ganyang salita. Kung meron po siyang ebidensya at sinasabi niyang alam niya ang mga ebidensya tungkol sa sinasabi niyang mastermind, hindi po ba mas maganda nakikipag-ugnayan po siya sa ICI? O kaya dumiretso na po siya sa ombudsman, katulad ng correct. ginawa niya po nung siya Tama. nagpa-imbestiga patungkol doon sa pagkakadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC, hindi po ba siya nagpa-imbestiga? Kung meron po siyang mga ebidensya at tinuturo niya po talaga at konkreto ang kanyang ebidensya laban sa mga sinuman, hindi na po tayo magbabanggit ng pangalan, kahit sino man, pwede na po siyang dumiretso sa ombudsman para makatulong po, para maibsan at mapawi or masawata ang issue ng korupsyon sa bansa. Kasi kung mayroong tangan na ebidensya, dalhin na lamang po sa mga ahensya. Paano yun kung hindi nila pinagkakatiwalaan ng ahensya? What is Problema their nila yun. recourse? Problema nila Pwede yun. po silang pumunta sa ombudsman. Kung alam po nila na ito'y within Ay, sorry. the jurisdiction of the ombudsman, wala po namang magagawa kundi isang pa ito sa ombudsman. So, hindi po pwedeng sa media lang po. Wala po mangyayari kung sa media lamang po ito idadalhin. Hindi po mapapanagot ang mga sangkot kung sa media lang po dadalhin ang mga issues. Ilang Tama. Kung wala silang tiwala sa mga institusyon ng gobyerno, sorry sila, wala silang choice. Kasi yun lang ang choice nila eh. Yun lang ang option nila. Mag-file ng kaso sa DOJ o sa ombudsman. Most probably sa ombudsman yan kasi iimbestigahan yan for the purpose of filing an ethics complaint. Oo. Sorry. 'Di ba? O gusto nila dali na sa ICC. Kaso di naman kasama yung violations na yan sa Rome Statute. So malabo. At saka di na tayo member ng ICC. So, wala silang choice. It's either DOJ or ombudsman. Mm. Dahil elective official, ombudsman, most probably. So, sorry sila. Wala akong tiwala kasi si Remulla ang ombudsman eh. Well, it is what it is. Sorry ka. Walang choice. Siya yung nakaupo eh. Siya yung ombudsman. Wala akong magagawa. Di pa-impeach mo si Boying Remulla, di ba? Punta ka ng Congress, pa-impeach mo si Boying Remulla. Para mapalitan. Otherwise, wala kang choice. Doon talaga pupunta. Huwag iyak-iyak. Di ba? Action. Di ba? Action. Hindi bakasyon. Sabi nga. Ang grupo at Ay. kritiko po ang nagsasabing hindi naman daw talaga pork-free o corruption-free itong 2026 budget. Paano po natin mapapabulaanan yan? Kumusta naman ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinirmahan? Nagsalita po ang Pangulo. Talaga po, kumbaga, ito po talaga ay gusto niya na maging malinis ang 2026 budget. Siya nga po ang nagpasimula na gusto niya po ay live stream. Kung pwede nga po siyang maupo noon, di ba, hypothetically, gusto niya makita kung ano nangyayari sa BICAM conference. Kauna-unahan po nangyari ito na live stream, sa publiko ang nagaganap na BICAM conference. At siguro po, sinabi po ng Pangulo, ang nais niya malinis, maayos, at para sa tao ang 2026 budget. So, bigyan po natin ang pagkakataon na ang gusto ng Pangulo ay maisaayos po lahat. So, wag po nating masyadong maging negatibo sa ngayon dahil hindi po natin masasabi kung ito talaga ay pwede pang maging magkaroon pa ng korupsyon. Ang sabi rin po ni ES Ralph Recto, sa amin pong pagtingin, ito po ay pork-free. So, yun lang po ang aming pinagsasandigan. Baka nasa implementation na lang po noong ng Ay, sorry. allotment ng budget na ito at kailangan bantayan na lamang po talaga. Huling tanong na lamang po. At gusto rin nadagdagan ko, Yes. gusto rin po ng Pangulo na yung mga nailagay na dagdag, kailangan po na conditional implementation. Hindi po agad-agad ma-release ang pondo na to kung hindi po sapat ang mga dokumento para po ma-release ang pondo. At kung tama ang mga presyohan. Yes, Hindi po, tama po nakialam pa ako. Okay. So ito pong bumababang trust and performance ratings naman po, is the President worried? Sa ngayon po, Ms. Corina, totoo po na mga ratings, mga survey ratings, yan po ay nagiging gabay para sa gobyerno para alamin pa po kung ano nagiging sanhi ng problema.
Pero ang Pangulo po, sabi nga po natin tumaas, bumaba ang ratings. Patuloy po ang pagtatrabaho at marami pa po siyang programang gagawin para sa taong bayan. So hindi po siya magpapapigil, hindi po siya kumbaga hindi siya maapektuhan, apektado in a way na dapat malaman kung anong mali. Pero para po sabihin na apektado at madiskaril ang kanyang diskarte at direksyon para sa taong bayan, hindi po siya ah, yung kanyang diskarte po ay hindi Matitinag. matitinag, hindi madidiskaril, hindi mapapahinto ang kanyang enthusiasm sa pagtatrabaho po. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer, Ayun. Well, going back. Sorry. Doon sa punto ng Rigodon sa Congress, sa cabinet. Mga cabinet members. I think really it's due. May mga tao dyan talaga na kailangan ng tanggalin. Ako personally, I think may matatanggal. Hindi lang 9. Baka hindi 9 personalities ang matatanggal. Baka mga 4 lang, 2, 3, 'di ba? Kasi for the most part, yung iba naman are functioning okay. Yun nga lang, maybe it could be better or something. Pero yung DOT talaga, Department of Tourism, parang matutuwa ka 100,000 ng nasa Boracay, 'di ba? Paano yung sa iba? Na-monitor nyo rin ba yung sa ibang lugar? Out of 52 million individuals na dumaan sa ating airport, 100,000 lang ang nagtuturista. May problema. So mga babayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating topic for today's video. I'll see all of you tomorrow sa ating next Go Chart Live. Bye everyone. God bless. See you tomorrow. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?